Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, ika-14 ng Agosto taong 2025. Ang bagyong Goryo ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa Xiamen, China. Wala itong direktang epekto sa ating bansa. Gayunpaman, asahan pa rin ang pag-ulan sa Batanes dahil sa extension ng bagyong Goryo. Bukod dito, patuloy pa rin ang epekto ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, may posibleng mabuo na low pressure area sa kanluran at silangang bahagi ng bansa. Bahagya na itong nakikita sa satellite image sa labas ng PAR sa Timog Mindanao. Posible itong mabuo sa loob ng bansa at papasok sa silangan ng Visayas patungong Hilagang Luzon sa mga susunod na araw. Kaya, pinapaalalahanan ng lahat na maging updated sa mga bagong ulat panahon. Dahil sa paglayo ng bagyong Goryo at wala na itong direktang epekto, inalis na ang lahat ng wind signal. Ngunit, mag-ingat pa rin sa malakas na biglaang ulan dahil sa thunderstorm na patuloy na umiiral sa bansa. Ulat panahon sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Luzon, Batanes, asahan ng maulang panahon dahil sa epekto ng mga thunderstorm na kaugnay ng bagyong Goryo. Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ilocos Norte, Apayao, at Cagayan Valley, cloudy skies na may scattered rain showers dahil sa hanging habagat. Bicol Region at Mimaropa, mataas na posibilidad ng pag-ulan. Magdala ng panangga sa ulan kung lalabas ng bahay. Visayas, Kanlurang Visayas at Negros Islands, mataas na posibilidad ng pag-ulan dahil sa hanging habagat. Nalabing bahagi ng Visayas, cloudy skies na may scattered rain showers at thunderstorm, lalo na sa hapon at gabi. Paghandaan ng posibleng flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy rains. Mindanao, Zamboanga Peninsula, ARMM, Socsargen, Hilagang Mindanao, Caraga, Sarangani, maulap hanggang maulap na papawirin na may pag-ulan at thunderstorm. Davao, bahagyang maliwalas na panahon, ngunit mataas pa rin ang posibilidad ng thunderstorm sa hapon at gabi. Kalagayan ng karagatan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin. Gayunpaman, mag-ingat pa rin dahil inaasahan ng moderate to rough sea condition dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat na nagpapataas ng alon at mga thunderstorm. Mapanganib pa rin para sa mga mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung ating minomonitor po na si Typhoon Goryo with international name na Podul. At ulit itong namataan Hilagang Kanluran ng Itbayat, Batanes. So sa ngayon po, wala nang direktang epekto itong si Bagyong Goryo sa alimampanig po ng ating bansa. Subalit andyan pa rin ang mga pag-ulan, dulot pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat. So sa ngayon po, base sa ating latest satellite animation, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa at lalawigan ng Quezon simula po ngayong hanggang bukas ng madaling araw. So make sure po kung lalabas ng bahay ngayon, magdala po ng payong kung kinakailangan at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila is partly cloudy to cloudy skies at may tsansa din po ng mga saglitang ulan, mga usually 1 to 2 hours ang tinatagal at meron din mga thunderstorms. Kaya magbaon din po ng payong kung kinakailangan. At base na rin sa ating latest track po, yung malalakas na hangin nitong kulay dilaw po na circle associated po sa malakas na hangin nitong si Bagyong Goryo ay hindi na po dumadampi sa ating kalupaan. So wala na po tayong tropical cyclone wind signals sa lalawigan ng Batanes. Pero nandyan pa rin po ang aasahang mga pag-ulan. Sa mga susunod na oras, mataas pa rin ang chance na hihigit pa sa 50 mm po ang dami ng ulan sa lalawigan po ng Batanes. Mag-ingat po sa banta pa rin ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa ilog. At posible rin po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar knowing na nagkaroon ng malalakas na ulan sa nakalipas na 2 araw. Pero simula po bukas, mag-i-improve na yung weather conditions dito sa may extreme northern Luzon. At para naman sa lagay ng ating panahon, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa may southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region pa rin, malaking bahagi ng Mimaropa at lalawigan ng Quezon dahil yan sa umiiral na southwest monsoon or hanging habagat. Minsan malalakas po yung mga pag-ulan umaga pa lamang, kaya mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha
at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, may mga chance na ng mga pag-ulan. Over the rest of Calabarzon, Aurora, Cagayan Valley po, asahan sa umaga pa lamang may chance na ng mga pag-ulan. Most of the day magiging makulimlim ang panahon. Partly cloudy to cloudy skies naman over Metro Manila and the rest of Luzon. May chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. So make sure na meron pa rin daladalang payong. Dito sa Metro Manila, mataas ang chance ng ulan. Between 26 to 32 degrees naman ang temperatura, gayon din sa may Tuguegarao City. Habang sa may Baguio naman, from 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, magiging maulan pa rin po dulot ng habagat at pinakamalalakas at madalas ang mga pag-ulan sa Palawan, Western Visayas, and Negros Island region. Mag-ingat din po sa banta ng baha at landslides at laging tumutok sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories and even heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Puerto Princesa mula 25 to 31 degrees, habang sa may Metro Cebu mula 26 to 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, malaking bahagi din po nito. Umaga pa lamang ang magkakaroon na ng cloudy skies at sasamahan din po ng kalat-kalat na ulan. Kabilang na dyan ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, ganyan ang Northern Mindanao, hilagang bahagi ng Caraga Region, including Surigao del Norte, Dinagat Islands, and Agusal del Norte. Malaking bahagi pa ng Soxargen and Davao Occidental. Mataas ang tsansa ng ulan within the next 24 hours. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Caraga and Davao Region, umaga, partly cloudy to cloudy skies at pagsapit ng hapon hanggang gabi magkakaroon din po ng mga pag-ulan. So make sure din po na merong daladalang payong. Ang ating mga kababayan po sa may Zamboanga mula 26 hanggang 30 degrees ang temperatura, habang sa may Metro Davao naman mula 25 to 31 degrees Celsius. At para naman sa ating 3-day weather outlook pa, over this Friday hanggang sa weekend, aasahan pa rin po ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin po yan sa umiiral na southwest monsoon or hanging habagat. Dito sa Luzon, asahan pa rin natin ang mataas na tsansa ng ulan Friday and Saturday, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, at pagsapit ng Sabado, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa may Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region. Dahil nga yan sa habagat, kaya't minsan malalakas ang mga pag-ulan, kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa at makipag-coordinate na po sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation dahil may mga lugar po, lalo na sa mga bulubundukin, na magiging malakas ang mga pag-ulan. Pagsapit naman ng linggo, that's August 17, aasahan din po ang mataas na tsansa ng ulan sa Luzon. Over the western side naman po, no? Itong Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, down to Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Palawan. Dyan po pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Habang yung mga hindi natin nabanggit na lugar, aasahan naman yung improving weather conditions at meron pa rin mga saglit na mga pag-ulan at mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit ng Friday and Saturday, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng habagat. At inuulit natin, pinakamatataas ang tsansa ng ulan dito pa rin sa Antique, Aklan, sa may Guimaras, Iloilo, down to Negros Island, asahan ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan doon. Mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at landslides at lagi tumutok sa ating mga updates. Hindi natin inaalis yung chance na magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall warnings po, no? Then kapansin-pansin, pagsapit ng linggo, bubuti yung panahon sa malaking bahagi ng Visayas, and at the same time, umiinit po pagsapit ng tanghali, possible yung hanggang 33 degrees Celsius na temperatura at meron pa rin mga pulupulong pag-ulan. At pagsapit sa Mindanao, pagsapit po ng araw ng Friday, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa may western portions, itong Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Then pagsapit ng Sabado naman, August 16, Zamboanga Peninsula pa rin po ang mataas ang tsansa ng ulan, gayon din ang Basilan and Tawi-Tawi. At habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan, lalo na sa dakong hapon hanggang sa madaling araw. Then sa linggo, fair weather conditions na sa malaking bahagi ng Mindanao at magiging maaraw naman at some point umaga hanggang hapon at then at some point sa gabi, meron pa rin mga pulupulong ulan at mga localized thunderstorms. Si Haring Araw po ay lulubog 6:19 mamaya at sisikat 5:42 ng umaga.